Lumalim pa ang sinasagaw investigasyon sa Senado matapos pong pangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang ilang opisyal at individual na umano'y sangkot sa kickback scheme sa mga proyektong infrastruktura ng gobyerno. Dinetalye rin ni Bernardo kung paano na ilulusot at tinatanggap ng ilang mambabatas ang kickback sa flood control projects. Ang iba pang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, hindi pala, wala palang iba, si Yusek Roberto Bernardo pala, yung tinutukoy ni Senator Ping Lacson na kanyang very important witness. Kanina muli siyang humarap sa investigasyon ng Senado at nagbigay pa ng mas maraming detalye hinggil sa kanyang nalalaman sa mga flood control projects. May mga bago siyang pangalang ibinunyag, kabilang na dyan yung mga naging chairman ng Senate Committee on Finance. Muling humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo at nagbigay pa ng mas maraming detalye sa nangyaring anomalya sa flood control projects. Sa kanyang ikalawang supplemental affidavit, pinangalanan na rin ni Bernardo sina Senators Mark Villar, Jinggoy Estrada, dating Senators Grace Poe, dating Senator at DepEd Secretary Sani Angara at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pinangalanan niya rin sina dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy, San Jose del Monte Mayor Rida Robes at dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na umano'y nakinabang sa kickback. Ayon sa dating opisyal, third quarter noong 2024 nang tumawag sa kanya ang staff ni po na si JY De La Rosa para sabihin kay dating Secretary Manuel Bonoan kung maaaring i-accommodate pa ang proyekto. Sinabihan umano siya ni Bonoan na may 500 million na para kay po at inutusan siyang tanungin para sa listahan ng mga proyekto. Senator Grace Poe, sometime third quarter of 2024, JY De La Rosa, a staff of Senator Grace Poe, requested Sec Bonoan through me if Senator Grace Poe can be accommodated in the DPWH NEP. Sec Bonoan told me there is a 500 million for Senator Grace Poe and instructed me to ask the Senator for a list of projects. JY De La Rosa told me to coordinate the matter with Mrs. Patron, a contractor. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for Sen. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. Nakipagtransaksyon din daw sa kanya si DepEd Yusek Trajib Olivar para umano sa 12% commission kay Secretary Sani Angara na nooy chairman ng Senate Finance Committee. Yusek Trajib and I also had transactions concerning Senator Angara between 2019 and 2024 where Yusek Trajib received deliveries representing 12% of the projects of Senator Sani Angara while the latter was chairman of Finance. Sa kaso naman ni Villar na dating sekretary ng DPWH, sabi ni Bernardo, hiningan siya ni dating DPWH Yusek Cabral ng detalyadong listahan ng proyekto sa ilalim ng lump sum funds at aaprubahan niya ito o ifo-forward kay Secretary Mark Villar sa pamamagitan ng pinsan na si Carlo Aguilar. Kasama daw dito ang major road projects gaya ng EDSA na may katumbas na 10% komisyon. Ang komisyon daw, pinaghati-hatian ni na Aguilar, Cabral at Bernardo. Others, this included EDSA and other major roads, project allocations, maintenance of creeks and waterways, etc. The commission for these approved projects was 10% and divided as follows: 50% to Carlo Aguilar, presumably for Sec. Mark Villar, 25% Yusek Cabral, 25% for myself. Nagdetalye rin siya kung magkanong ibinigay na commitment o kickback kina dating Senator Bong Revilla, Nancy Binay at Senator Francis Escudero. Personal daw siyang inaghatid ng pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite na abot sa 125 million na inilagay niya sa 6 na kahon at isang maliit na bag. Sometime December 2024, probably the Monday after my receipt of the commitment, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. Upon reaching the area, I tried calling Senator Revilla, but he was not answering my call, so I waited. After waiting for approximately 1 hour at a nearby gasoline station, we were finally allowed inside the compound by the guard. Once inside, we parked the vehicle and shortly upon alighting, I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk.
While the boxes were being unloaded, Senator Villa and I talked for about 20 to 25 minutes. Ang staff naman ni Binay na si Carlene Villa ang nakapag-usap sa kanya para sa may 1.82 bilyon na halaga ng proyekto ng senador. Aabot niya sa kabuang 468 milyon ang nakuhang komisyon ni Binay at may pagkakataon na nag-advance pa raw ito ng 50 milyon dahil sa holiday season. Full recollection, there were two deliveries. The first delivery amounted to 340 million at a house in Horseshoe Village, Quezon City, and the second delivery amounted to at least 200 million at another house, but also in Horseshoe Village, Quezon City. After the second delivery, Carlene told me, kinuha na ni Sir, salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati. The Sir refers to the husband of Senator Binay. Kwento pa ni Bernardo, pagkatapos maupo ni Escudero bilang Senate President, humingi ang campaign manager nito na si Maynard Ngu ng listahan ng proyekto at 2 beses siyang nag-deliver ng komisyon para sa senador. Project for Senator Chis Escudero is worth 1.4 billion with 20% commitment. The said projects are enumerated in a list here to attach as Annex H. Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Chis Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Thereafter, early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Chis Escudero also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu. Sa kaso naman ni Estrada 2023, nang humingi ito ng 500 milyon na halaga ng proyekto at noong 2024, aabot sa 1 billion ang nailang proyekto para dito kung saan 18% umano ang kanyang komisyon. Ang nakuha umanong komisyon ni Estrada aabot sa 360 milyon. Senator Jinggoy called me sometime in the third quarter of 2024 and asked me to request the amount of 1 billion from Sec Bunoan. Senator Jinggoy said, tulungan mo na lang ako dyan kasi marami pa akong tutulungan sa eleksyon. I replied, okay na ba ang 25% Sen? Naging emosyonal naman si Bernardo ng pangalanan si Bunoan. Itinurong niya raw kasi itong kaibigan at mentor pero dawit din ito sa anomalya. Pag-amin ni Bernardo mula secretary, undersecretary hanggang sa laborer ng DPWH, nakikinabang sa kickback. DPWH Secretary Manuel Bunoan. DPWH Secretary Manuel Bunoan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations. I look up to Sec Bunoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. And on various extents, based on current setup, each and every DPWH official, employee from top and down the line is buffeted with various avenues of corrupt acts and practices. Inimbitahan naman sa pagdinig ang 15 incumbent at 6 na dating kongresista na pinangalanan ng mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya at ng iba pang testigo, kabilang na sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico pero no-show sila sa pagdinig. Sabi ni Senator Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi na pinaharap ni House Speaker Bogie D ang inimbitahang mga kongresista para maiwasan ang anumang magiging prejudice sa kasalukuyang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kung saan nakapagsumiti na umano ng paliwanag ang nasabing mga mambabatas. According to Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice to the ongoing investigation and eventual findings of the ICI, Independent Commission for Infrastructure, given that the invited members have already submitted themselves to its jurisdiction and proceedings. Nagpadala naman ng kanyang excuse letter si Ko kasama ang kanyang medical records sa Senado. Pero ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, outdated na ito. Hiling ni Gatchalian mag-issue ng sabina ang Senado laban kay Ko para humarap sa susunod na pagdinig. This is dated January 23, 2025. No, so outdated na ho to. And then pangalawa ho, I consulted our Senate doctor at ang unang sabi niya rin sa akin o sa amin, sa team ho namin, ay outdated na rin ho tong medical records. At pangalawa, based
sa kanyang pa-analysis, wala ho ditong nakasulat na karamdaman na hindi ho wala ho nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya ho pwedeng dumalaw ho dito. At pangalawa, itong medical records niya ho, nakasulat ho dito, dinischarge siya. Hindi naman ho siya inilagay sa ospital. Ali, sa ngayon, hawak na ng Senado yung ledger o mga dokumento kung saan nakadetalye yung mga transaksyon at iba pang financial transactions itong pamilya Diskaya sa mga politiko at iba pang personalidad na umano'y pinagbigyan nila ng mga komisyon mula dun sa mga flood control projects. Pero dahil kulang pa yan, hiniling ni Curly Diskaya sa Blue Ribbon Committee na muli siyang payagang makauwi ng kanyang bahay dahil siya ngayon ay kasalukuyang nakakulong sa detention facility ng Senado. Sabi ni Senator Ping Lacson, yan ay isusulat pa at ipapaalam kay Senate President Vicente Soto. Wala pang itinakdang susunod na pagdinig, Ali, ang Blue Ribbon Committee dahil ngayon ang kanila daw prioridad ay ang pagtalakay sa panukalang pambansang budget. Balik sa inyo. Okay, Mayan, ito no yung nga bombastic nga na testimonya, yung mga nilahad ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na very important witness nga. Yung pinagsasabi niya kasi marami siyang idinawit na bago na ihihiwalay natin yung mga personal na siya mismo ang nag-abot nung commitment ang tawag yun yung komisyon ng mga mambabata sa opisyal. Pero dun sa, tama ba na ihiwalay natin yung personal na inabutan niya doon sa mga pinangalanan naman na staff lamang ang kanyang kadil? Ali, sinabi niya kanina na yung iba, wala talaga siyang personal na communications dito sa mga senador o hindi sila personal na nagkausap. Yung mga commission daw ay ibinigay doon sa kanilang mga staff. Kabilang na dyan yung idinadawit niya na si DepEd Secretary Sani Angara at si dating Senator Grace Poe. Tanging mga staff yung kanyang pinagbiyan. Kaya ang tanong ngayon kung natanggap nga ba nitong kanilang mga principal itong sinasabing komisyon. At syempre, ang hahanapin ng ating mga kababayan dyan, bukod sa kanyang testimonyang sinumpaan, ay resibo. May resibo bang hawak si former Yusek Bernardo? Wala siyang naisumiting anumang dokumento, Ali, maliban doon sa kanyang affidavit. At ano ang binabalak ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit pagkatapos na pangalanan nitong mga opisyal na to, ang ilan sa kanila ay mga incumbent na mga officials pa ng ating pamahalaan. Ano ba ang sabi ng sila ba'y ipatatawag din? Ali, yung mga isinasangkot na mga opisyal ay padadalhan ng imbitasyon sa susunod na pagdinig. Pero kung hindi sila haharap, ay ipapaubayan na nila sa DOJ, lalo ngayong nagsisimula na daw yung preliminary investigation at posibleng magsampa na ng kaso. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung may magiging rekomendasyon na ang Department of Justice, maaring itigil na nila yung investigasyon sa issue ng flood control para hindi yan yung subjudice rule yung ikinukonsidera ng Senado at sisimulan daw nila yung pagbalangkas ng committee report. Bilang panghuli na lang, Mayan, pag-usapan natin yung bahagi ng kanyang inilahad tungkol kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan na hanggang ngayon ay nasa ibang bansa pa rin. Na 15% yung tinatawag na average commitment na pinaghahatian nilang dalawa. 75% ang napupunta di umano kay Bonoan at 25% sa kanya. Yun ang sinabi niya dun sa kanyang testimonya, hindi ba? So talagang ito ang at nakita natin kung paano halos hindi siya makapagsalita dito nang yan ay kanyang ibinunyag, Mayan. Tama, Ali, kasi tinuturing niya daw na kaibigan at mentor itong si Bonoan, pero ang sabi niya, ang masaklap dito, pati siya dawit at ito pa mismo daw yung nag-uutos sa kanya para dito sa mga flood control projects. Oo, personal din hinahatid kay dating Yusek Cathy Cabral,
yung commitment, Ang yung sabi bahagi kanina, niya. Tama, ilang beses daw siyang naghatid ng pera dito sa bahay ni Yusek Cabral sa Quezon City, Ali. Oo, yun lang, last, pahabol. Kanino siya personal naghatid at nag-abot ng komisyon? Isa sa kanyang tinukoy ay si dating Senator Bong Revilla. Ang sabi niya, nagkaroon pa daw sila ng pagkakataon na mag-usap face-to-face. Dinalaw niya sa bahay sa Aguinaldo Highway dyan sa Cavite. At itong si Senator Bong Revilla, dun sa panahon ito ng kampanya, nito lamang 2025, kung saan dinala niya yung 6 na kahon na kung saan nakalagay yung 20 million at isang maliit na box, kung saan nakalagay naman yung 5 million na umano'y komisyon. Sabi niya, nagkaroon sila ng chance na mag-chat hanggang 20 to 30 minutes. Natanong niya pa daw yung senador kung bakit hindi ito nangangampanya nung panahong yon. Ang sagot daw sa kanya, medyo mataas na yung rating niya sa survey kaya medyo nagre-relax daw yung senador. Dating Senador Ali. Okay, maraming salamat, Mayan Corvera, nagulat live mula sa Senado.